₱100 bayad, kapalit ay yung pirma. Yan po, yan ho ba ay nakaabot na sa Baguio City, Mayor? Alam mo, Jade, kung ginagawa nila yan, sigurado ako hindi nila gagawin sa Baguio. Alam niyo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Naku po, si Mayor Magalong ay nagsalita na sa ginagawa ngayon ng House of Representatives o itong mga kongresista. Naku po, na nagpapakalat ng perma ngayon para sa People's Initiative na umano'y may mga suhulan, bribery na nangyayari mga kababayan po natin at pangluloko dahil ginagamit ang ayuda ng AIX ng tupad para nga lang pumerma itong ating mga kababayan. Alam po natin na si Mayor Magalong, ang kanyang kampanya para sa good governance ay talagang marami na ang sumaling mga mayors. At nung nakaraan lamang ay mukhang nagkainitan sila ni Congressman Marcolita dahil sinabi niya na ang mga kongresista umano ay kumakat sa kanilang proyekto. Malaking kinukuha na porsyento nga sa kanilang proyekto. Kaya ang nangyayari, abay substandard na nga mga kababayan po natin, substandard ang nangyayari sa mga proyekto ng ating gobyerno na mabilis masira, kagaya ng tulay at saka daan mga kababayan po natin. So dahil dyan ay medyo pinag-initan nga siya ng House of Representatives. Kaya lalong lumawak ang naniniwala sa kanya, lalong dumami pa at marami na ring mga mayor sa iba't ibang bayan sa ating bansa ang sumanib dito kay Mayor Magalong at ngayon sinusulong nila ang good governance para sa ating gobyerno. At para kay Mayor Magalong, hindi lang itong ating konstitusyon ang dapat baguhin, kundi ang ugali nitong mga tradisyonal na politiko na mga kurakot diyan sa ating gobyerno. Isinusulong nga pong pagbabago sa ating konstitusyon regarding Chacha. Napaka-issue po nito, lalo na sa paraan po ng People's Initiative. Ano ho ba ang inyong pananaw hinggil po dyan? Well, alam mo, Jade, at ako talaga, strong advocate ako ng charter change. Strong. Kasi need of the times eh. Ikumpara mo nung nagawa yung kwan natin. Iba na yung panahon eh. Noon, wala pang ganong importansya yung kwan eh. Wala pa masyadong teknolohiya. Ngayon, nabago na lahat eh. So, kailangan mag-adapt na rin yung ating constitution. Pero kung the way I heard it, the way they're doing it, unethical, merong bribe, merong money, yun ang allegations, yun ay mali. Yung mali. Oo. Yung sinasabing ₱100 bayad, kapalit ay yung pirma. Yan ho ba ay nakaabot na sa Baguio City, Mayor? Alam mo, Jade, kung ginagawa nila yan, sigurado ako hindi nila gagawin sa Baguio. Alam nila sa Baguio kan eh, good governance eh. Bawal dito, lalabas yan eh. Kakalat kagad. Kaya siguro, takot din sila rito sa Baguio gawin. At sa tingin ho ninyo, napapanahon na rin, lalo na ngayon parang may mga advertisement na, mga patalastas, single nga po dito sa Chacha, ang naipapalabas na sa ilang mga networks. Yes, so sabi ko nga sa iyo, ako especially do sa economic provisions, kailangan na rin baguhin. Pati na rin siguro sa mga ibang mga political provisions nun, kailangan na rin baguhin talaga. Para talagang umabante tayo. Kasi nangyayari ngayon, patras na tayo. Isipin mo na lang, in-overtake na tayo ng Vietnam as early as 2019. So, kailangan na rin natin yon. Pero, alam mo, dapat isa rin baguhin dito, pag-uugali natin mga politiko rin. Dahil nga sa issue ng corruption, grabe na eh. So yan nga po mga kababayan po natin sa issue ng corruption, lalo na po yung naghari-harian at piking Panginoon. Naku po, dyan umano sa House of Representatives. Alam po natin mga kababayan, itong dating allegation nga ni Mayor Magalong ay wala siyang pinangalanan dahil mahirap, wala siya umanong dokumento na hawak para sa mga sinasabi niyang kurakot dyan sa House of Representatives. Na 30% ang kinakat umano. Naku po, pinatutuhanan din yan ni Congressman Pulong Duterte na umano'y ang proyekto na pinapasa sa bawat distrito ay kinukunan umano ng 30% ng piking Panginoon dyan sa House of Representatives. Ako po mga kababayan po natin, galing na mismo yan sa congressman ng Lone District ng Davao City. At ngayon ay talagang nag-alboroto at nanawagan sa mga Davaoeños na hindi ibenta ang kanilang signature para sa People's Initiative. Ganon din ang sa Baguio City mga kababayan po natin na kapag makakarating umano ito kay Mayor Magalong, talagang magkakaproblema sila. Kaya malamang walang ganito na mangyayari sa Davao City.
at malamang babagsak kung sino man ang congressman na tumutulak diyan para sa ganitong pirmahan ng People's Initiative. Hindi na at kailangan na rin na talagang magkaroon ng agresibong kampanya laban sa korupsyon. Kasi sobra na talaga. Sobra na. Naniniwala ho ba kayo, Mayor, na dahil dito sa konstitusyon natin, kasalukuyang konstitusyon, ito yung lumahad lang din sa pag-aasenso at yung kahirapan tutuloy-tuloy dahil nga po dito sa konstitusyong ito. At kung babaguhin man, mababago ba? Magbabago ba ang buhay ng tao? Baga yung kahirapan, mawawala na, magiging solusyon na ito? Well, it's a combination of factors. Baguhin natin yung constitution natin, gawin nating makapag-adapt kagad dito sa mga bagong environment natin, and at the same time baguhin din natin pag-uugali ng ating mga politiko. But from a personal perspective, there's no short-term solution. It will always be a long-term solution. Kaya sa akin, in terms of so far as Baguio is concerned, inuumpisa ko sa mga bata. Madaling baguhin yung pag-uugali ng bata, empowering them, because they have a different perspective. They're outspoken, they're courageous, they believe in change, alam mo. They want to make a difference. Kaya inuumpisa ko sa mga young leaders, sa mga youth. Yun lang siguro ang paraan para talaga mabago na natin yung sistema. Yung mga matatanda na, lalo-lalo na yung mga traditional politician na mahirap ng baguhin ang ugali niyan. Meron nga. Parang ilan ang sarap Ang hirap na. Tama po yan, itong mga traditional na politician na nakatikim na ng sarap dahil sa pera ng taong bayan. Ako po, mga kababayan po natin, matinding patama itong sinabi ni Mayor Magalong, which is totoo naman kung totoosin, mga kababayan po natin. Mahirap na disiplinahin itong mga kurakot na po, lalo na yung dyan sa House of Representatives. Mayor, dahil nga sinisisi ang konstitusyon, pero dapat sisihin din yung mga namamahala nitong mga batas dahil nandoon yung sila yung tagapatupad nitong batas na ito para maging successful. Tama ka, JJ. Tama. I completely agree. Ayan, Mayor, siguro huling mensahe po ninyo para sa ating mga kababayan nanonood po sa mga oras na ito, lalo po dyan sa Baguio City. Okay po, maraming salamat, Jade and Admar, sa ating po mga kababayan at mga residente at ating po mga bisita na umaakit po ng Baguio. Gusto lang po namin ipaalam sa inyo na meron po tayong outbreak, pero ginagawa po namin lahat ng paraan para po makontain kaagad ito. Meron din po kami mga preventive measures na inilalabas para hindi po dumami na mga pasyente natin. At yun nga, mga kababayan po natin, ang naging komento ni Mayor Magalong patungkol sa itong bilihan ngayon o suhulan para sa People's Initiative Signature para sa charter change na sinusulong ngayon ng administrasyon ni Pangulong Marcos at pamunuan ng House of Representatives na si Martin Romualdez. Kayo po, mga kababayan po natin, ano po ang inyong komento sa loobin patungkol sa isyong ito? Ayan, iwan na po dyan sa ating comment section. Maraming salamat po at hanggang sa muli na mga update po natin. Huwag kalimutan i-like and share ang video na ito, mga kababayan. Maraming salamat po.